Para po sa topic natin ngayon sa London Baptist Confession of Faith, ang binigay po sa aking topic ni Pastor George ay ang chapter 21 ng Confession at pinamagatan po itong of Christian Liberty and the Liberty of Conscience. No, bago po tayo dumako sa ating pag-aaral dito ay patuloy po sa ating pinapaalala ni Pastor George na ang confession ay hindi po kapalit ng salita ng Diyos na kung saan ay tila ba ito ay salita na kanyang itinuro sa atin o kanyang hiningahan, no? So hindi ito pwedeng i-substitute sa Word of God, kundi ang 1689 London Baptist Confession of Faith ay makakatulong lamang sa madaling access sa prinsipyo na itunuturo sa atin ng Biblia, no? So lagi po natin tatandaan na hindi po natin to pwedeng gamiting substitute, no? So bago tayo dumako ay bigyan ko muna kayo ng onting background ng chapter na ito, no? So yung ikalawang London Confession of Faith ay pinagtibay noong sorry, wala yatang battery. Yan, bigyan ko kayo ng onting introduction. Yung London Confession of Faith ay pinagtibay nung huling bahagi ng ika-17th siglo na nung 17th century, no? May mga pastor sa kanlurang Europya o sa bandang Britain na ang sumulat ng pahayag na ang pananampalatayang ito na pinapahalagahan pa rin natin ngayon. So, mahalaga na tandaan natin yung mga historical na salik na ito upang maunawaan natin kung ano yung nilalaman ng chapter 21. Meron kasing mga churches, specifically sa kanlurang Europya na sa bandang 1600s na kung saan ay marami ang naniniwala na ang simbahan ang may pinakamataas na otoridad sa pagtuturo ng Kristyanismo. Marami ang naniniwala specifically sa Roman Catholic Church na particular na nag-aangkin ng karapatang magtakda ng konsensya ng mga Kristiyano. So, tinuturo nung early 1600s na ang church ang may authority sa sinasabi ng sinusulat ng Biblia, sinasabi sa Biblia. Ang mga pinuno ng Katoliko ay nag-aatas ng pagsunod sa mga paniniwala at gawin ng relihiyon na hindi nakabatay sa banal na kasulatan, kundi sa kanilang sariling tradisyong pang simbahan. Gayon din sa pagtatapos ng 1600s, ang ideya ng Estado ang pinakamataas na otoridad ng tao ay may malaking impluensya sa mga tao noong panahon na yon. Sa mga nagdaang siglo, si Haring Henry VII ay nagtalaga ng kanyang sarili na pinuno na ang simbahan o pinuno ng simbahan ng Inglaterra. May mga tao kasi na naniniwala na ang Estado ay may karapatang ipatupad ang paniniwala ng relihiyon. Siguro pamilyar naman sa atin sa bawat isa ngayon na hanggang ngayon ay nananatili pa rin ang gantong katuruan. May mga nagsasabi pa rin na ang church pa rin ang nasa ibabaw ng authority ng pagtutulo ng salita ng Diyos. Ngayon sa kabanatang 21 ng 1689 Baptist Confession of Faith ay nagpapatibay na itinuturo na ang Biblia, alinman sa simbahan o estado, ay walang mataas o pinakamataas na otoridad sa pananampalataya. Ang konsensya ng Kristyanismo ay nakatali lamang sa banal nakautos kasulatan. Kaya nga sa chapter na ito ay sinabi na ang Diyos lamang ang Panginoon ng konsensya. Ang paniniwalang ito ay ang isa sa pinakamahalagang pahayag ng Protestanting Reformasyon na kung tawagin ay sola scriptura. Diba? Pinakamataas na authority lamang ay ang salita ng Diyos. Hindi nito maaangatan ng kahit sino mang tao, kahit sino mang simbahan. At mula noon, ito yung tinitindigan
ng mga Reformed churches ngayon. So, para po sa ating pag-aaral ng chapter na ito ay hinati ko lamang po ito sa dalawang point. Una, freedom in Christ defined. Sa paragraph 1 mababasa natin yan. At yung pangalawa, freedom in Christ defended. So makikita po natin mamaya kung tatalakayin natin ito kung aabot yung oras natin. No? So basahin po muna natin yung nakasulat sa paragraph 1. The liberty which Christ has purchased for believers under the gospel consists in their freedom from the guilt of sin, the condemning wrath of God, the severity of the curse of the law, and in their being delivered from this present evil world, bondage to Satan and dominion of sin, from the evil of afflictions, the fear and the sting of death, the victory of the grave, and everlasting damnation, as also in their free access to God and their yielding obedience unto Him, not out of slavish fear, but a childlike love and willing mind, all which were common also to believers under the law of for substance of them, but under the New Testament of liberty. But under the New Testament, the liberty of Christian is further enlarged in their freedom from the yoke of a ceremonial law to which the Jewish churches was subjected, and in greater boldness of access to the throne of grace, and in fuller communication of the free Spirit of God than believers under the law did ordinarily partake of. So may Tagalog version din po tayo niyan, no? Na mababasa natin sa paragraph 1 din. Binili ni Kristo ang kalayaang nasa Ebanghelyo para sa lahat ng mga mananampalataya. Ito ay binubuo ng kalayaan mula sa pagiging may sala at paghatol dahil sa sala, sa kapuutan ng Diyos at sa mga sumpa at kabigatan ng kautusan ng Diyos. Kasama na nito ang pagliligtas mula sa kasalukuyang masamang sanlibutan ito at mula sa lahat ng ganyang mga bagay tulad ng pagkaalipin kay Satanas, paghahari ng kasalanan, ng sama ng pagdurusa, ng takot at tibo ng kamatayan, ng pagtatagumpay sa libingat at walang hanggang kapahamakan. Bukod dito, meron ding malayang paglapit sa Diyos at kusang pagsunod sa Kanya. Hindi tulad ng aliping may takot sa Kanyang Panginoon, kundi isang anak na may pag-ibig at pagkukusa. Ang lahat ng pagpapalang ito ay tinamasa ng mga mananampalataya sa panahon ng lumang tipan. Ngunit sa panahon ng bagong tipan, ang kalayaan ng mga Kristiyano ay lubhang lalong malawak. Saklaw nito ang kalayaang mula sa kabigatang dulot ng mga kautosang ukol sa seremonya na kinapapailaliman ng iglesia ng Hudyo at higit sa pagkakatiwala sa paglapit sa kluklukan ng biyaya ng Diyos. Gayon din, may mas higit na bahagi ng Espiritu ng Diyos na karaniwang pinagkakaloob kaysa sa mga mananampalataya ng panahon ng lumang tipan. So, malinaw po na sinabi sa atin ito sa paragraph 1. So, yung freedom in Christ defined, hinati ko po siya sa dalawang punto. Una, the power of Christ's freedom. So, dito, makikita natin yung kapangyarihan na pinagkaloob kay Jesucristo para sa ating kalayaan, 'di ba? Inilista sa atin sa paragraph na ito yung mga ginawa ni Jesus para sa ating kaligtasan o para sa ating kalayaan, no? Una, freedom from the guilt of sin. Dito makikita natin na ang pinapatukuyan ng anghel kay Joseph na mababasa natin sa Matthew 1:21 na kung saan ang darating na Mesyas ay ililigtas ang tao sa kanilang kasalanan. Una, sa guilt na naidudulot ng kasalanan sa ating mga tao. Pangalawa, sa kapangyarihan ng kasalanan sa atin. At pangatlo, yung kapangyarihan ng kasalanan o yung presensya ng kasalanan ay tuluyan ng mawawala pagdating natin sa kaluwalhatian. Mababasa natin sa John 8:36. So if the Son sets you free, you will be free
indeed. So di ba napakagandang katotohanan nito mga kapatid, sapagkat alam natin kung gaano katindi ang ginagawa ng kasalanan sa ating buhay. Alam natin kung paanong sinisira nito mula sa ating pagsilang yung ating relasyon sa ating kapwa, higit sa lahat yung relasyon natin sa Diyos. Pero isa itong napakagandang katotohanan, sapagkat alam natin na kung tayo ay na kay Jesus, tayo ay malaya na sa ating kasalanan. Malayo na tayo sa bigat ng kasalanan. At ito'y tuluyang nabura dahil sa dugo ni Jesus na siyang ating naging ultimate sacrifice, di ba? Sabi nga sa chorus ng Nothing But the Blood of Jesus, "Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus." Isa yan sa mga unang kapangyarihan ng kalayaan na ipinagkaloob sa atin. Pangalawa, freedom from the condemning wrath of God. Nung dumating si Kristo upang mangaral sa bayan ng Israel, ay isa sa mga tema ng kanyang pangangaral ay ang pagsisisi dahil sa kasalanan. Isa sa mga tema ng kanyang pangangaral ay pagsisisi dahil sa paparating na hatol ng Diyos. Dito makikita natin kung paanong ang biyaya ng Diyos ay patuloy na kumikilos upang i-convict tayo sa ating mga kasalanan at ang ipakita sa atin ang katotohanan ng paghatol ng Diyos. Bago tayo magkaroon ng pananampalataya kay Jesus, tayo ay mga anak ng kapuotan. Mababasa natin yan sa Ephesians 2 verse 3. Sabi dito, "Among whom we all once lived in the passion of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind." Tayong lahat ay kaaway ng Diyos. Tayong lahat ay malayo sa Diyos. Di ba sabi sa Romans 3 verse 1, walang matuwid, wala kahit isa. Tayong lahat ay malayo sa Diyos. Pero ang kapangyarihan na ipinagkaloob kay Kristo sa ating kalayaan ay inilayo tayo sa galit ng Diyos. Ang gawa ng banal na Espiritu ang siyang nagpaunawa sa atin na kailangan natin ng divine physician, na kailangan natin ng magliligtas sa ating kaluluwa, di ba? Ang mabiyayang gawa ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi lamang pinapaalam sa atin na tayo ay guilty sa harapan ng Diyos, kundi kung paano ang bayan ng Israel nung panahon ng Passover, di ba? Kung paano ang bayan ng Israel na naglagay ng dugo sa hamba ng kanilang pintuan, ay nilagpasan din sila ng anghel ng pagpuksa. Na kung saan, gayon din tayong mga Kristiyano. Ang galit ng Diyos ay napawi dahil sa dugo ni Jesucristo na siyang naghugas sa ating mga kasalanan. Makikita natin yan sa Romans 5 verse 9. Sabi dito, "Since therefore we have now been justified by His blood, much more shall we be saved by Him from the wrath of God." Ang ating Panginoong Hesukristo ang siyang naging propitiation. Nararapat tayo sa kapahamakan, nararapat tayo sa parusa, nararapat tayo sa walang hanggang kamatayan. Ngunit, nung dumating si Hesukristo, ang galit ng Diyos ay napawi. Ang galit ng Diyos ay tuluyan ng nawala. Pangatlo, hindi lang tayo niligtas sa puot ng Diyos o sa pinalaya sa puot ng Diyos, kundi pinalaya din tayo sa rigor and curse of God's law o severity of the curse of God's law. In Christ, the believer is not the law as a in Christ, the believer is not under the law as a covenant of works. Alam naman natin yan na wala sa ating mga gawa o wala sa ating mga sa pagsunod ang makakapagbigay sa atin ng ating kaligtasan. Hindi ginamit yung kautusan bilang means para ma-earn natin yung
pabor ng Diyos o para ma-earn natin yung kaligtasan at ma-maintain natin yung righteous standing natin sa harapan ng Diyos. Diba, tulad nga ng sinabi ni Pastor George noong nakaraan, ang kautusan ay nagmimistulang salamin na pinapaunawa sa atin o pinapakita sa atin kung gaano tayo karumi sa harapan ng Diyos, di ba? Dahil kung titingnan natin yung kautusan, hindi ito means para sa atin o para sa righteousness natin, kundi means ito para sa ating condemnation. Kaya napakabigat ng sinasabi ng kautusan eh. Kasi nilagre-require ito ng absolute na pagsunod o perfect na pagsunod, di ba? Nababasa natin sa Romans 3 verse 20 na kung saan, for by works of the law, no human being will be justified in his sight, since through the law comes the knowledge of sin. Katulad din ito ng sinabi ni Apostol Pablo sa Galatians 3 verse 10 to 13 na kung saan ang kautusan sa labas ng dugo at katwiran ni Jesus ay magdadala lamang sa ating kapahamakan, no? Gayunpaman, ang tamang pagkaunawa at application ng kamatayan ni Jesus ay nagpapakita sa atin na inalis na ni Jesus ang sumpa ng kautusan sa pamamagitan ng pagiging sumpa sa kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Kung ating mababasa sa confession ay sinabi dito na hindi lamang yung curse yung inalis sa atin, kundi yung rigor o severity o kabagsikan ng kautusan, di ba? Tila ba meron kadena sa atin na bumabalot o nakatali sapagkat nire-require ng Diyos ang kautusan o ang perfect na pagsunod at all times and yung perfect obedience to all its command at all times, 'di ba? Yan ang dahilan kung bakit yung mga Pariseyo stricto silang sumusunod sa kautusan ng Diyos sapagkat inaakala nila na yun yung paraan upang ma-earn nila yung pabor ng Diyos, pero hindi nila alam sa kanilang kahit ano ang gawin nila, hindi nila maaabot ang pamantayan ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos lamang na nakasumpong sa katwiran ni Kristo ang mga may kakayanang mamuhay ng nakalulugod sa Kanya kahit na yung gawa natin ay hindi perpekto. Naway wala pa rin nag-iisip sa atin dito na may kakayanan tayong makalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ating sariling gawa. Sapagkat lalo lang na tayo nitong ilulugmok, lalo lang tayo nitong palalayuin sa Diyos. Inalis na ni Kristo ang sumpa ng kautusan. Malaya na tayong makalalapit sa Diyos. Hindi lamang yon, pinalaya din tayo sa ating mga great spiritual enemies. Ano mga ba yung mga great spiritual enemies na meron yung mga Kristiyano? Ito yung flesh, ito yung mundo, o yung tinalakay natin yung nakarang Sabado, di ba? Yung worldliness at ang devil. Ito yung pinakamatindi nating kaaway bilang Kristiyano sa mundong ito. Pero, kahit na mga ito na madalas nagiging dahilan ng ating pagkakasala o ng pagkakatisod, ito'y wala ng kapangyarihan sa atin kung tayo ay nakay Jesus. Ito'y manilaw na ipinakita sa atin sa banal na kasulatan. Bagamat tayo ay nananatili sa mundong ito, pinili tayo ng Diyos sa mundong ito. Hindi ito yung ating tahanan. Hindi ito yung endgame natin. Kundi, tayo ay pinili upang maging citizen ng heaven. Kaya naman, kung sinong sinabi ng banal na kautusan, di ba, na kung sino mang nagmamahal sa mundong ito, wala sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat tayo mga Kristiyano, pinalaya na tayo sa mundong ito. Hindi lamang yon sa pagnanasa ng ating laman, di ba? Bagamat
patuloy tayong inaakit, bagamat patuloy tayong tinetempt, ay makikita natin na wala nang kapangyarihan sa atin ang laman. Diba? Maging ang ating kaaway na dyablo ay tuluyan ng natalo. Diba? Iginapos na ng Diyos yung dyablo. Wala nang kapangyarihan laban sa atin. Ang katotohanan ng presensya ng kasalanan, bagamat nananatili pa rin sa atin, pero wala na tayo sa dominion ng sin. Mababasa natin yan sa Romans 6:14 and 17. Sabi dito, "For sin will have no dominion over you, since you are not under the law, but under grace. But thanks be to God that you who were once slave of sin have become obedient from the heart to the standard of teaching to which you were committed." Wala na tayo sa dominion ng kasalanan. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na spirito, ang mga pattern ng kasalanan ay unti-unti nang inaalis sa ating mga mananampalataya. At unti-unti tayo nitong binabago para maging kamukha tayo ni Jesucristo, di ba? Na bagamat sinabi kanina na tayo ay patay sa ating kasalanan, ngunit ngayon meron na tayong buhay dahil kay Jesucristo. Panglima, di lang tayo pinalaya sa ating spiritual enemies, kundi pinalaya din tayo sa evil of afflictions. So, hindi ko po sinasabi dito na porket anak tayo ng Diyos, hindi na tayo dadanas pa ng paghihirap o hindi na tayo dadanas pa ng mga pagsubok. Magkakaroon pa rin tayo ng buhay na may pagsubok at pagdurusa. At sinabi din na ng Panginoon na darating din tayo sa pag-uusig. Dahil nga sa tayo'y malaya na sa sumpa ng kautusan o sa puot ng Diyos, ang ating bagong identity dahil kay Kristo, hindi na natin kaaway ang Diyos. Diba? Bagamat dumarating sa atin yung affliction, bagamat dumarating sa atin yung mga kahirapan, itong mga bagay na ito nangyayari sa atin ay para sa ikabubuti na natin ngayon. Pero kung ikaw ay isang tao na malayo sa Diyos at nakakaranas ka ng affliction, ay patikim pa lamang yan na darating na affliction na makakamtan natin pang walang hanggan. Diba? Wala na sa atin yung puot ng Diyos, kaya lahat ng mga bagay na mababasa natin sa Romans 8:28, and we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Di na natin nararanasan yung evil of affliction. For the sake of affliction lang, merong maidaragdag yan sa ating paglakad bilang Kristiyano. At higit sa lahat, sa panghuli, pinalaya din tayo sa freedom from the fear of death and the world to come. Sa Hebrews 2:15 ay mababasa natin na nung tayo'y wala pa kay Kristo, tayo'y alipin ng pagkatakot sa kamatayan. Ngunit bakit nga ba tayo natatakot sa kamatayan? May mga nagsasabi na takot lang tayo sa mga bagay na hindi natin alam, di ba? Siguro yun yung karamihan na dahilan ng mga tao na nandito ngayon, bakit sila natatakot sa kamatayan. Pero ang sinasabi ng banal na kasulatan, mababasa natin sa Hebrews 9 verse 27, "And just as it's appointed for man to die once, and after that comes judgment." Meron tayong haharaping paghatol o may haharap tayo lahat sa hukuman ng Diyos. Mananampalataya ka man o hindi, pagsusulitan natin yung mga ginawa natin. Pero ang pagkakaiba lamang sa mga Kristiyano, tayo ay pinalaya na ng Diyos. Tayo ay pinalaya na sa takot sa kamatayan. Diba?
Masasabi na natin ngayon, katulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa Philippians 1 verse 23, I am hard-pressed between the two. My desire is to depart and be with Christ, for that is far better. Yung kamatayan, hindi na to yung nagbibigay sa atin ngayon ng takot. Yung kamatayan, hindi na ito yung nagdudulot sa atin ng pangamba. Kundi ang kamatayan ay opportunity lamang para mapalapit tayo kay Kristo. Mapalapit tayo sa Diyos. Pinalaya tayo ng Diyos sa takot, sa kamatayan. Dahil kung mananampalataya ka, may mas mabuti kang paglalagyan kung ikaw ay Kristiyano. Ilan lamang yan sa mga bagay na kung saan ay pinalaya tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero katulad ng mga preso na nakulong na mahabang panahon, hindi tayo pinalaya para makulong ulit. Hindi tayo pinalaya upang ikadena muli, di ba? Kundi, tayo ay pinalaya ng Diyos upang gawin natin ang ating katungkulan at i-enjoy natin yung mga yung buhay na ipanagkaloob sa atin mula kay Kristo. Sa ating confession ay makikita natin yung iba't ibang mga pribilehiyo ng mga mananampalatayang pinalaya ni Kristo. So dumako po tayo sa ikalawa ko pong subpoint. Makikita natin dito yung privileges of Christ, freedom. Ano yung mga privileges na makikita natin sa confession? At sinabi dito, una, free access to God as our Father and greater boldness of access to the throne of grace. Diba? Sinasabi sa confession na ang ating pagsunod sa ating Diyos ay hindi katulad ng isang alipin na pinangungunahan ng takot, kundi katulad ng isang anak na merong pagmamahal sa kanyang ama, meron tayong willingness sa pagsunod sa Kanya. Sabi nga sa Romans 8:15, for you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. Tayo ay meron ng pagkakataon ngayon lumapit sa ating Diyos bilang ating Ama. Pinalaya tayo ni Jesus. Yung emosyon, yung kalooban ng isang mananampalataya ay pinalaya na ng Diyos na kung saan ito'y nagdudulot na sa atin ngayon ng pagnanais na genuinely makaniig natin yung presensya ng Diyos. Ito'y nagdudulot na sa atin na pagnanais na mas lalo pa siyang sundin ng merong pag-ibig, di ba? And that's only become possible because Christ has torn down the curtain. Alam naman natin sa lumang tipan na ang mga nakaka-access lamang sa pinakamataas na dako ay yung mga high priest. Pero ngayon, anytime bilang mga mananampalataya, pwede na tayong lumapit sa kanyang presensya, whereby all of those that believe in Him can freely and boldly enter into the immediate presence of our Heavenly Father. Meron na tayong kalayaan na lumapit sa Diyos ngayon. Anytime. Saan? Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng prayer. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Yung mga tao sa lumang tipan, pag nai-experience nila yung presensya ng Diyos, nagdudulot sa kanila ito ng takot eh. Sapagkat alam nila kung gaano kabanal yung Diyos eh. Alam nila kung gaano ka-separated yung Diyos sa mga makasalanan na katulad natin. Pero tayo, dahil tayo ay meron na ng katwiran na ibinigay sa atin ni Kristo, hindi na yung kasalanan yung nakikita sa atin, kundi nakikita sa atin ay si Kristo na, di ba? So, we have a free access to God as our Father and greater boldness of access to the throne of grace. Di lamang yun, ano yung privileges na nakamtan ng isang Kristiyano na pinalaya ay yung liberty from the yoke of ceremonial
law. So, obviously naman, wala na sa atin ngayon ang gumagawa na dito ng mga ceremonial law. Siguro may mga maaring mabuo sa atin na katanungan na yung Christian liberty ba ay para lamang sa mga mananampalataya na nandito, o yung mananampalataya sa Bagong Tipan? Ang sagot, yes and no. Bakit? Kasi katulad din to ng katanungang paano nga ba naliligtas ang isang Kristiyano sa Lumang Tipan, di ba? Alam naman natin na ang kaligtasan ay pagtingin sa yung mga, kung paano naligtas yung mga tao sa Lumang Tipan, ay tumitingin sila sa darating na Mesiyas na pinangako ng Diyos. Diba? Na siyang magliligtas sa kanilang mga kasalanan. Naunawaan nila na hindi ang kanilang sariling gawa sila'y tatanggapin ng Diyos. As a believer, in grace of God, we look upward for the righteous outside of themselves. They look upward for the righteousness outside of themselves. Gayunpaman, ang ceremonial law ay isang pamatok na nag-i-impose ng mga requirements sa mga Hudyo, di ba? Maliban pa dito yung emphasis ng kautusan sa Lumang Tipan na alam naman natin na nakafocus sa attention na kung ano yung dapat sundin ng mga tao. Alam natin kung gaano kaibigat ito, di ba? Sapagkat kung hindi makakasunod yung mga tao sa Lumang Tipan, makakasunod sa iniutos ng Diyos, ang consequence nito ay mabigat at maaring magdulot sa kanila ng kamatayan. That's the reason why New Covenant is a truly and better covenant. Because the shadowy types have given way to the fuller light of the gospel. The fuller revelation of the New Testament demonstrate the unfathomable riches we have in Christ. Mababasa natin yan sa John 1 verse 17. For the law was given through Moses, and the grace and truth come through Jesus Christ. Dito makikita natin na sa Bagong Tipan kung paanong tinupad ng Diyos o tinupad ni Jesus ang mga ipinangako o yung mga anino ng itinuturo sa atin sa Lumang Tipan. Ngayon na tunay na nauunawaan natin ito, yung katuparan ng Diyos, meron na rin tayong kabuuan ng kanyang revelation, makikita natin na mas far better talaga ang New Covenant. Mas far better talaga ang Bagong Tipan sapagkat dito nagkaroon na ng katuparan. At yung mga tao na namumuhay sa Lumang Tipan, nakatingin sila pasulong, pero hindi pa nila alam yung kabuuan ng pangako ng Diyos, di ba? Hindi lamang yon, yung isa sa mga privileges na pwede na makakamtan ng isang mananampalataya sa kalayaan kay Kristo ay fuller communications of the free Spirit of God. Alam naman natin na ang banal na Espiritu ay kumikilos sa maraming pamamaraan, di ba? Pero yung primary mission ng work niya, specifically sa ating kaligtasan, ay ipakilala sa atin ang Panginoong Hesukristo. Di ba? Mababasa natin yan sa John 15, verse 26, sabi dito, "But when the Helper comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who proceeds from the Father, He will bear witness about me." Makikita natin dito na yung pagkakaiba ng Luma at Bagong Tipan sapagkat ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ang siyang naging hudyat ng pagkilos ng banal na Espiritu. Diba? Nagkaroon lang tayo ng full access of the Spirit of God. Specifically, makikita natin to, naging visible to nung Pentecost, diba? Mabasa natin sa Acts. Sabi sa John 7 verse 39, sabi dito, "Now this he said about the Spirit, whom those who believe in him were to receive, for as yet the Spirit has not been given, because Jesus was not glorified." Hindi sinasabi dito ni Juan na hindi na-experience ng mga mananampalataya sa Lumang Tipan yung Espiritu o pagkilos ng banal na Espiritu. Kundi,
makikita natin yung pribilehiyo ng pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay ng mga mananampalataya sapagkat dumating na si Jesucristo. Nangyari na yung plano ng Diyos ng pagliligtas. Ang trabaho ngayon ng banal na Espiritu sa mga tao na nasa bagong tipan ay ipakilala si Jesus na merong isang Mesyas na dumating upang iligtas ang sa kasalanan ng mga tao. Mga mananampalataya ka man, o sa luma o sa bagong tipan, ang tanging makakapagpalaya lamang sa atin ay ang katotohanan. At ano yung katotohanan na iyon? Ang katotohanan na pagdating ng ating Panginoong Hesukristo para sa atin upang tayo'y kanyang iligtas. Diba? Na siyang ipinaunawa natin sa atin. Ngayon bilang mga bagong mga mananampalataya sa bagong tipan, ay patuloy nating nararanasan yung pagkilos ng banal na Espiritu. Matuloy nating nararanasan na hindi lamang nakakapagdulot sa atin ng kautusan, hindi lamang nakakapagdulot sa atin ng kaalaman, hindi lamang nakakapagdulot sa atin upang maunawaan natin yung salita ng Diyos, kundi nakakapagdulot din ito ng bunga. We have the fuller communication of the free Spirit of God. Meron na tayong fruit of the Holy Spirit. Meron na tayong bunga ng Espiritu sa ating pamumuhay. Dati namumuhay tayo ng malayo sa Diyos. Pero ngayon, namumuhay na tayo ng naayon sa kanyang kalooban na idinudulot ng banal na Espiritu upang gawin natin kung ano yung nais ng Diyos. So yung application dito, tayo bilang mananampalataya ay tinawag upang ipangaral ang Ebanghelyo. Yung tema dapat ng pangangaral natin ay nakatuon sa mabuting balita na ipinahayag sa bagong tipan. Tayo'y malaya na. Wala na tayo sa pamatok ng pagkaalipin. Maaari na tayong lumapit sa Diyos nang mayroong kalayaan sa trono ng kanyang kahabagan. Dito makikita natin yung mga privileges na ating pwedeng makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo. So ano pang dapat nating gawin kung tayo'y wala pa sa Kanya? Nakakalungkot mang isipin kung ikaw ay isang nakikinig ngayon ay wala pa kay Kristo, tayo ay nasa ilalim pa rin ng kasalanan. Nasa ilalim pa rin tayo ng sumpa ng kasalanan. Nasa ilalim pa rin tayo ng puot ng Diyos. Nasa ilalim pa rin tayo ng sumpa ng kautusan. Kaya inihikayat ko ang bawat isa na wala pa kay Kristo na lumapit sa Kanya. At ang katotohanan na kung tayo ay nasa Kanya na, tayo ay tuluyan na magiging malaya. Pero ang kalayaang ito ay hindi para gawin natin ang ating kagustuhan o hindi para gawin natin kung ano yung ginugusto ng ating laman, kundi nasa under pa rin tayo ng authority. Under pa rin tayo ng pagpapasakop o nasa ilalim pa rin tayo ng otoridad ng Diyos. Pero ngayon, meron na tayong kalayaan na gawin na yung gusto natin, pero nakatuon na ito ngayon sa kalooban ng Diyos. So hanggang dito lang po muna ako. Yung sa susunod ay tatalakayan naman natin yung mga extremes pagdating sa liberty of Christ. Makikita natin yung liberty of conscience pala, sorry. Liberty of conscience, mga extreme, 'di ba? Yung legalism at saka yung license. So next week yun yung tatalakayin natin. Pero sa ngayon dito muna tayo titigil sa paragraph 1 kung meron po ba tayong mga katanungan dito, mga question. Sasagutin po natin sa atin ni Pastor George. Meron pa po tayong, hanggang ano oras ba tayo? 10:15 basta. Ay, okay na. Meron po bang question? May katanungan po ba? Ay, sige. Si Kuya James. Pa? Sorry.
3 times ceremony. Yung tapos binding tayo sa Quran. Bakit yung hindi tayo nag-isipin mo? Pwede pa bang gamitin for legal? Sige po. Tatry ko sagutin. Pero dadagdagan ni Pastor George. May mga kautosan kasi sa lumang tipan na applicable lamang sa bayan ng Israel. Specifically sa judicial. So, ang kautosan ng Diyos ay nakatuon sa pagiging hiwalay ng bayan ng Israel sa ibang bayan, 'di ba? Para hindi sila maging katulad ng ibang bayan. So may mga specific na mga judicial o yung mga law doon na hindi na applicable sa pagkakataon natin ngayon kasi nagbabago din yung natin. Nagbabago yung henerasyon natin, yung natin ngayon, 'di ba? Generation. So, hindi ko alam kung ano mga specific na law, pero dapat nakatuon pa rin tayo sa moral law pa rin, 'di ba? Na yung specifically yung 10 commandment ng Diyos. Yun pa rin yung magiging standard ng pagsunod natin sa kautusan. So pag sinasabi itong kautusan na meron sa bansa natin sumasalungat na sa kung ano yung sinasabi ng kautusan ng Diyos, doon tayo dapat na hindi na sumunod. No? Di ba, Pastor George? Tama ba? Siguro dagdag ko lang, yung batas, may tinatawag na yung mga theologian na continuity at continuity. So, halimbawa, pagka yung moral law, it's very clear that ito ay in our time. Of course, hindi na siya sa Christian, hindi na sa core rule law, hindi pa rin sa powerful rule law, parang ganyan ng Spain. Ginagamit pa rin natin ito sa pangarap natin sa pagbubuhay. Pero yung judicial at saka yung mga civil law, yung mga judicial law or civil law, pagka ang isang tao na nakapatay na hindi niya sinasadya, diba ang ginagawa? Tatakbo siya, diba? Sa City of Refuge. Refuge. Kasi pagka kinagawa siya ng mga pagkanan, yung mga pinatawag ng ating church sa tablaan, makatay siya nun. No? So, hindi natin ginagawa ngayon yan. Christ, inapos niya na yan kasi very specific yan na sa bayan ng Israel. So, hindi naman yan utos na pinatutupad ng Diyos sa ibang mga bansa eh. Yan ay particular na utos na pinibigay niya sa bayan ng Israel. Hindi yan isang bayan na isang isang bayan na tatangi. No? Pero yung prinsipyo na yun, yung prinsipyo na pwede tayo kumain doon, hindi naman tayo nagagawin yung prinsipyo na pinakapatay naman siya, hindi naman niya sinasadya yun. Diba, sa batas natin, sa batas ng tao, pinoconsider yun, diba yung premeditated murder, kaya iba yung killing, iba yung murder talaga, iba yung homicide, iba yung murder, diba? Pero nakapatay ka na hindi sinasadya, diba yung bakit sa'yo? Iba naman yung talagang pinag-isipan mo yung pagpatay ko, yung pag-isip. Pero hindi na siya pinagay sa iglesia. Hindi mo lang yan ka, nasa batas ng kinakan. Meron na tinatawag yung integrations ng church at sa mga states. Ang nasa natutipan, yung batas na pang-spiritual, pang-simbahan, pwede natin gamitin yun, o pang-iglesia, nako-inside sa batas na umihiran sa lipunan. No? Nakaganon siya, kapit. Hindi siya magkaiwalay. Ngayon, sa atin, magkaiwalay. Pag may disiplina tayo sa church, hindi ibig sabihin, pwede magsubong sa korte. Hindi na kung sa church natin. Wala na ang mula ito. Pero natin hindi na pwede yun. Kasi nakapalay na, pinagigil siya at saka ang statute. So, magpapatupad ng Estado, ang batas niya, ang book sa isang lipunan, meron siya, at yung nagkikilala ng Biblia, yung sa Romans 13. Pero, hindi na ito coincide. So, halimbawa, lahat ng mga kaya mapapansin natin, maraming batas ng
Estado nagmumulong ka rin sa batas natin. At maraming batas ng Estado na kulang sa nakikita natin tama ayon sa Bible. Kaya hindi tayo pwede makialam. Pwede ka makialam bilang isang individual na Kristiyano. Hindi ka pwede makialam bilang isang iglesia. So we will not go to the Senate, to the Congress, in the name of sovereign grace Christian Church, na protesting against what? The law of Abortion. yung suki ba yun? Soggy baby. Law o protesting against same-sex marriage. No, we cannot do that. But you can be as an individual citizen because there is a separation of church and state. So, makikita natin yung sa lumang tipan, pagkasama yung Estado at saka yung simbahan sa pagbuhay ng isang pananampalataya. Pagka lumabag pa sa batas ng Estado, lumabag pa sa batas ng simbahan. Pag lumabag sa batas ng simbahan, lumabag sa batas ng Estado. Magkasama. Thank you po, Pastor George. Meron pa po ba? Kung wala na, yung mga kalalakihan, pwede po tayong umakyat sa taas para mag-pray. And magkaroon po tayo ng onting break, coffee break, tapos pwede na po mag-CR. Then magpapatuloy po tayo sa ating pagsamba, ma'am. Maraming salamat po.